Nasa kustodiya na muli ng Senado ang sinibak na DPWH Assistant Engineer sa Bulacan na si Bryce Hernandez matapos idawit ang ilang senador sa katiwalian sa flood control projects. Sinabi ng kampo ni Hernandez sa tiwala silang magiging patas ang mataas sa kapulungan sa ilalim ni Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. May report si Ace Cruz. Ibinalik na sa kustodiya ng Senado ang dismissed DPWH engineer ng Batangas na si Bryce Hernandez Lunes ng umaga mula sa Pasay City Jail. Una nang idinawit ni Hernandez ang ilang senador sa dandang milyong pisong bigayan ng kickback sa flood control projects. Hiniling ng kampo ni Hernandez sa pamamagitan ng writ of amparo ang temporary protection order bunsod ng umunoy mga banta sa kanyang buhay. Nakatakdang dumalo sa ika-4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee si Hernandez sa Huwebes, September 18 sa ilalim ng bagong chairperson na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pabor naman ang dating chairperson ng komite na si Senador Rodante Marcoleta sa pagbabalik sa Senate custody ni Hernandez. Hindi maganda. Talaga naman dito siya dapat Sinagot din ni Marcoleta ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat munang ibalik na mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya ang nakuha mo nilang pera sa flood control ghost projects bago sila konsidera para sa Witness Protection Program o WPP. Sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. At paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali. Tinatayang aabot sa 31 billion pesos ang halaga ng government projects na na-corner ng construction companies na mag-asawang Diskaya mula 2022 hanggang 2025. Nilinaw ni Marcoleta na wala siyang personal na motibo sa pagrekomenda sa mag-asawang Diskaya na isailalim sa WPP. Sa akala niyo ba, merong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the Witness Protection Program? Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, gumawa ng salaysay. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang makakaiwas sa investigasyon sa mga anomalya sa infra projects kahit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Reaksyon dito ni Presidential Sister Senador Amy Marcos. Dapat imbestigahan lahat. Kasama, kasangga, nabanggit ko nga. Pero kung mali na talaga, itama ang mali at talagang kinakailangan ipaglaban ng tama. Hirit pa ng ilang senador, dapat ay tunay na walang papanigan ang mga miyembro ng independent panel na inanunsyo na ng Pangulo. Ace Cruz, Newslight.